the attributes of God. Attributes, no? Papaliwanag natin mamaya yan. At may parang subtitle sa ilalim, ang kawalang hanggan ng Diyos. At mapapansin nyo, part 1. Ibig sabihin ng part 1, possible at totoo na merong part 2. Kung may part 2, maaaring dumami pa yung part. Pero depende yan sa magiging sitwasyon natin, no? Pero itong tinatawag na attributes of God ay mahabang paksa yan. Kaya siniguro ko na part 1 lang ngayon. Ang version ng Biblia na gagamitin po natin ngayon ay katulad pa rin nung dati. Kapag Tagalog ay ang bagong ang Biblia. Yan yung ang Biblia ngayon, no? Pag English version ay yung New American Standard Bible. Nilalagyan natin ng English yan dahil alam nyo, dahil request yan ng ibang mga kapatid na lagyan ng English. Kasi may mga kapatid tayo na may kaibigan mga foreigner, at least interesado rin na makinig kasi, nag-request na lagyan ng English. Kaya mapapansin nyo bakit ako gumagamit ng English. Hindi naman ako Englishero. Pero para masunod din yung request dahil malay natin, dahil mauunawa naman nila kahit papano yun, di ba? Kapag lumilitaw yung mga verses sa English Bible. Ngayon, tungkol sa pagpaksa natin ngayon na the attributes of God. Ang ibig sabihin lang niya sa Tagalog na attributes. Marami, di ba? Attributes. Yan yung mga magagandang katangian. No? Ang mga katangian ng Diyos. Yan yung magagandang mga positive. Wala naman negative na katangian ng Diyos . So, mga magagandang katangian ng Diyos yan. Pag sinabing attributes of God. At dahil ang attributes of God, dahil napakaraming magagandang katangian ng Panginoon Diyos, ay meron tayong part 1, part 2, etc. No? Ibig sabihin, marami. Hindi natin matatalakay lahat yan. Pwede nating ibuhos lahat, no? Sa loob ng isang oras. Kaya maganda yung dinidetalye natin para napipiga natin, makakuha tayo ng masaganang sustansya sa bawat attributes ng ating Amang Diyos. Kasama na rin ang ating Panginoon Kristo. Kasi makikita nyo mamaya na kung ano meron ng Amang Diyos, yun din meron ng ating Panginoon Kristo. Yung mga attributes ng Amang Diyos, attributes din ng ating Panginoon Kristo. At ang paksa nga natin, itututok natin dun sa isang attribute ng ating Panginoon ay ang kawalang hanggan ng Diyos. Magpapasimula tayo, parang isang series nga to mga kapatid, no? At sa pag-aaral natin ito mga kapatid, kapag pinag-uusapan ng attributes ng God o ng Diyos, mga katangian ng Diyos, unang-una, siyempre, ang tao dapat, para maunawaan niya yan, meron siyang pananampalataya. Dapat naniniwala ka na may nag-i-exist na Diyos. At alam ko naman mga kapatid na majority sa atin, 99.999% na nakikinig ngayon ay naniniwala na nag-i-exist ang Panginoon Diyos at naniniwala sa salita ng Diyos. Pero bilang paalala, napakahalaga ng pananampalataya na meron Diyos. Lalo na kung gusto mong malaman ang katangian ng Diyos, hindi mo malalaman niya kung wala kang pananampalataya. Dahil sabi dito sa 11.6 na Hebreo, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. So kung walang pananampalataya, hindi nalulugod ng Diyos sa tao na walang pananampalataya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. O di ba isang napagandang pangako yan? Na kung meron kang pananampalataya sa Diyos, na unang-unang step dyan, dapat naniniwala ang tao na ang Diyos ay nag-exist. Kapag ganyan ang paniniwala mo at hinanap mo ang Panginoon Diyos, tiyak matatagpuan mo ang Panginoon Diyos. Dahil siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Hindi ka naman maghahanap sa Diyos kung hindi ka naniniwalang meron Diyos . Katulad ng paksa natin ngayon mga kapatid, attributes of God. Dito, sa pag-aaral natin ng attributes of God, makikita natin na kung ano ang Diyos at kung ano ang hindi siya. Kasi maraming paniniwala ang tao sa Diyos. Pero babatay natin ang paniniwala natin sa itinuturo ng banal na kasulatan ng Biblia.
dito makikita natin kung ano ang Diyos at kung ano hindi siya. Kapag ika nga, marami na tayong napag-aralan, pag nalaman natin kung ano ang Diyos, malalaman natin kung ano ang hindi siya. Di ba? Parang gano'n lang yan. No? So, ang Biblia, mga kapatid, na salita ng Diyos ay nagtuturo kung ano nga ang Diyos at kung ano ang hindi siya. Yung iba nagkamali ng pagkakilala sa Diyos. Kaya gumawa sila ng mga sariling mga pamamaraan ng pagsamba sa Diyos at nag-isip ng kung ano-ano tungkol sa Diyos. So, maraming lumitaw na mga Diyos sa sanlibutan. Alam nyo, mga kapatid, sa India. No? Sa India, nung araw, nung bata pa ako, hindi pa uso ang computer. No? Nabasa ko sa encyclopedia, pa noong araw, wala pa internet, mga mayaman lang may internet noong araw. Sangayon sa isang encyclopedia, sa India pa lang mahigit na 3,000 ang mga Diyos doon na kinikilala ng iba't ibang mga tao kasi kung ano lang makaisip nila na Diyos yun na yun no? Marami silang sinasamba masyado ron. So, mga kapatid, kung wala yung autoridad ng Biblia, ay wala tayong may papaliwanag tungkol dun sa mga katangian o attributes ng Panginoon Diyos. Kung hindi natin pagbabatayan ng Biblia, mauuwi lang tayo sa mga opinyon. At ang kadalasan ng opinyon, lalo lang paghiwalay sa banal na kasulatan, napapamali ang opinyon. Bagamat lahat tayo entitled sa ating mga opinyon, entitled tayo, ibig sabihin may karapatan tayo na magbigay ng ating mga opinyon, pero hindi lahat ng opinyon ay tama. At pag pinag-uusapan ang mga katangian ng Diyos, mas makasisiguro tayo kapag Biblia ang ating tutunghayan, sasaliksikin tungkol sa mga katangian ng Diyos. Ngayon, bakit mahalaga mga kapatid na malaman ang mga katangian ng Diyos? Alam kong may mga idea na kayo pero mas maganda, di ba, binibigyan natin ng ibayo pang pagsisikap ang pag-aaral para higit nating makilala ang Diyos. Kasi siyempre pag alam mo ang katangian ng Diyos at marami kang alam tungkol sa katangian ng Diyos, lalalim ang iyong relationship sa Panginoon Diyos. Parang sa magkaibigan lang halimbawa o dito sa tao. Halimbawa, paano ba lumalalim ang pagsasama ang relasyon ng magkaibigan o maging ng mag-asawa, lalo na sa mag-asawa. Iyan ay lumalalim sa tagal nilang pagsasama. Dahil nakikilala nila ang isa't isa. Di ba? Pag hindi mo kilala ang tao, ngayon mo lang na-meet yung isang tao, hindi ka magtitiwala sa kanya. Ewan ko, no? Yun ang wisdom doon. Pag hindi mo kilala, huwag ka magtiwala sa isang tao. Pwede mo siyang, siyempre, pakikitunguhan mo siya ng maganda, pero huwag ka magtitiwala. Makipagkaibigan ka, pero huwag ka magtitiwala sa hindi mo kakilala. Nade-develop ang ating pagtitiwala sa ating kapwa. Kahit sino yan, kaibigan, kapatid, diba? Kaya yung magkakapatid, tiwala na sa isa't isa kuminsan dahil mula nung pagkabata pa lang nila, magkakalaro na sila. O katulad din ng mag-asawa sa tagal ng pagsasama nila, habang tumatagal pala, lumalalim ang pagkakilala nila sa isa't isa, lumalalim ang relationship nila. Tumitibay. Lalo na kung pareho silang Christian, di ba? Sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, mahalaga mga kapatid, no? Ang punto ko lang, mahalaga na malaman natin ang mga katangian ng Diyos para lumalim ang ating relationship sa Kanya. Tumibay. Yun ang, yung biglaan na makikita nating dahilan di ba? Pero ang banal na kasulatan ay nagtuturo dito sa lesson natin, 3 dahilan kung bakit nasabi nating mahalaga na malaman ang katangian ng Diyos. 3 lang dito. Maraming dahilan, no? Marami kayo maisip. Pero ipe-present ko sa inyo yung 3. Ito, yung una, mahalagang malaman ang katangian ng Diyos dahil ang Diyos ay nalulugod. Natutuwa, nasisiyahan ng Diyos sa atin kapag tayo nagkakaroon ng mga karagdagang kaalaman tungkol sa pagkakilala natin sa ating Panginoon Diyos. Yan yung diwa ng panalangin ni Apostol Pablo. Nung sumulat siya dito sa Colosas 1:9, ang sabi niya, "Kaya't mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang
spiritual. So yun ang prayer ni Apostol Pablo, prayer nila Pablo para sa mga taga Colosas, si mga Kristiyano ron. Ang prayer nila ay punuin ng kaalaman. Sa English, that you may be filled with knowledge of His will. Kaalaman ng kanyang kalooban in all spiritual wisdom and understanding. Karunungan, pagkaunawang spiritual. So, hindi lang mga technical, hindi lang mga philosophical, kundi spiritual na pagkaunawa, spiritual na wisdom and understanding. Yun ang nais niya, Apostol Pablo. Bakit? So, diyan pala makikita natin, no? Bagamat hindi pa sinasabi dahilan, no? Pero diyan, makita natin, gusto niya maraming alam. Dahil pag sinabing punuin ng kaalaman, magkaroon ng mga karagdagang mga kaalaman. Dahil yung mga taga-Colosas, mga Kristiyano na yan, eh. Mga mananampalataya na yan. Alam na nila yung basic, eh. Paano maliligtas, manampalataya kay Kristo. Pero gusto ni Pablo, bukod sa ganong basic na paniniwala tungkol sa kaligtasan at tungkol sa Diyos, nais niyang punuin. Ibig sabihin, dagdagan. Di ba? Mag-umapaw yung kaalaman ng tungkol sa kalooban ng Diyos, kung ano yung mga gusto ng Diyos, sa buong karunungan. Talagang pag-aaral. Talagang knowledge, understanding. Kailangan ng isang Kristiyano magpatuloy sa ganun larangan. Di ba? Yung sumunod na verse, sinabi niya yung dahilan upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon, na lubos na nakalulugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawa mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Nakita niyo yung knowledge, yung wisdom na makukuha natin doon sa kahilingan ni Apostol Pablo kapag tayo'y patuloy na nagsasaliksik, nagsusumikap, na madagdagan yung ganon. Siyempre, alam nyo, may pagsusumikap dyan eh. Tingnan nyo, balikan natin. Bagamat sinabi na punuin ang kaalaman, yun ang prayer. Sa paligaya ninyo, mapupuno ng kaalaman ng kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual yung mga taga-Colosas. Magkakaroon kaya ng kasagutan ang panalangin ni Apostol Pablo tungkol dyan. Magkakaroon kaya ng answered prayer, yung prayer ni Apostol Pablo tungkol sa kaalaman ng kalooban ng Diyos at karunungan at pagkaunawang espiritual, kung ang mga taga-Colosas ay hindi magpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi matutugunan ng prayer. Diba? Alam ba instantly? Yan, alam mo na lahat. Yan, maparabagang mamagikin ka lang na magkakaroon ka na agad ng kaalaman na kalooban ng Diyos. Malalaman natin ang kalooban ng Diyos kung patuloy tayong nagsusumikap na kilalanin ng Diyos. At kapag ganon, mga kapatid, ay makalalakad tayo. Sabi diyan sa Colosas, yan ang dahilan sa talatang 10. Makalalakad tayo, makapamumuhay tayo ng nararapat sa Panginoon, na lubos na nakalulugod sa Kanya. So matutuwa ang Diyos sa atin. Kasi alam nyo mga kapatid, yun ang magiging epekto eh. Kapag habang nakikilala mo ang Diyos, habang lumalalim ang pagkaunawa mo, habang lumalago ka sa karunungan, lumalago ka sa mga espiritual na karunungan at pangunawa, ay makapamumuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya dito makikita natin kung nais nating mag-grow. Madalas natin marinig, paano ba ako mag-grow sa aking pananampalataya? So, kailangan patuloy tayong mag-aral. Mag-grow tayo, uulad tayo sa ating relasyon sa Diyos. Kasi nakikilala mo siya ng lubusan. Eh. Hindi lang yung alam mo na nag-i-exist ang Diyos. Kundi talagang lumalalim pa. Alam mo ang mga katangian niya. Lalalim ang ating pagtitiwala sa Diyos. Kaya mahalaga mga kapatid na pinag-aaralan natin itong attributes of God o yung mga magagandang katangian ng Diyos. Kaya huwag nating isipin na ito'y para sa mga scholar lamang, sa mga Bible scholar. Yung pag-aaral ng theology, kung tawagin, alam mo yung ibig sabihin ng theology? Theo, Greek word ng salitang Diyos. Di ba? Diyos, Theo. T-H-E-O.
Yung logy, ano ibig sabihin ng logy? Study. So, theology, the study of God. Actually, itong ginagawa nating mga pag-aaral sa Biblia, theology yan. Pero lalaliman pa natin ng konti. Okay lang na halukayin natin ang halukayin. Sapagkat habang hinahalukay natin, lumalago tayo sa pagkakilala sa Diyos. Kaya mga kapatid, mahalaga yan. Nalulugod sa atin ang Diyos. Kapag tayo ay nadadagdagan ng kaalaman, di ba? Nadadagdagan ng ating kaalaman tungkol sa katangian ng Diyos. Sapagkat pag nag-aral ka ng Biblia, yun ang mga matututunan mo eh. Di ba? Pero ngayon, dinidetali lang natin. Kinakategorize lang natin sa ating paksa tungkol sa magagandang katangian ng Diyos. Number 2, bakit mahalaga? Mahalaga malaman ang katangian ng Diyos dahil pinoprotektahan tayo nito na magkaroon ng maling pananaw sa Diyos. Di ba? Kapag kulang ang kaalaman mo sa Diyos, kaya nga yung iba'y nahulog sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Kasi kulang sila ng kaalaman tungkol sa kung ano ba ang Diyos at kung ano ba ang hindi siya. So, yung iba nauwi sa pagsamba sa mga ibang mga Diyos. At yung iba naman, okay lang kahit anong klaseng pamumuhay, basta naniniwala ka sa Diyos, may mga ganun paniniwala, no? Basta naniniwala ka na nag-exist ang Diyos, okay na yan. Basta hindi ka gumagawa na masama sa kapwa mo, okay na yan. Kahit iba yung pamamaraan mo ng pagsamba sa Kanya. Kahit lumalabag ka na sa mga aral ng Diyos. Kasi akala nila, ang aral ng Diyos, yung tungkol lang sa good manners and right conduct, yung paggawa na mabuti at pagsunod sa batas. Hindi lang yun, mga kapatid. Ang relasyon natin sa Panginoon Diyos. Dapat magkaroon ng lalim yan. At lalalim yan, mga kapatid, kapag tayo nag-aaral ng mga katangian o attributes of God. Katulad yan, pinoprotektahan tayo nito na magkaroon tayo ng maling pananaw. Kasi tingnan ninyo, no? Sa unang Korinto 2:13, na ang mga bagay na ito ay aming sinasabi, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi ng itinuturo ng Espiritu na ipinapaunawa ang mga espiritual ng mga espiritual. So meron sinasabi si Apostol Pablo rin, yung kanilang mga ipinangangaral, yung ebanghelyo na kanilang pinapangaral. Actually, yan yung context na yan. No? Yung ebanghelyo na kanilang pinapangaral ay ipinapangaral nila yan hindi sa pamamagitan ng mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao. So hindi yung paliwanag lang ng sanlibutan. Kundi itinuturo nila yon sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng Espiritu Santo. No? Dahil sabi rin, no? Which things we also speak, not in words taught by human wisdom, but in those taught by the Spirit. By the Spirit. Ano yung Spirit yan? Yung Holy Spirit yan. Nagtuturo sila, nagsasalita sila ayon sa itinuturo sa kanila ng Holy Spirit. Combining spiritual thoughts with spiritual words. So, binibigyan nila ng kombinasyon. Lahat ng mga kaisipan na spiritual, yung mga kaisipang spiritual, kinukombine nila yon sa mga spiritual na mga salita. At alam natin, ang salita ay ang salita ng Diyos. Kaya nga marami tayong ginagamit na talata ng Biblia. Dahil yung mga kaisipang spiritual, kinukombine natin yun. No? Pinag-aaralan natin yun, ayon na rin sa salita ng Diyos. So, yun mga kapatid, no? Nakita nyo? So, dito makikita natin ang halaga ng salita ng Diyos. Para maunawaan natin ang mga spiritual na bagay. Katulad ng pinag-aaralan natin ngayon, yung mga katangian ng Diyos. Spiritual na bagay yan eh. Maunawa mong katangian ng Diyos sa pagtuturo ng banal na kasulatan. So, hindi ka maliligaw ng pangunawa. Mapoprotektahan ka. Makakaiwas ka sa maling paniniwala tungkol sa Diyos. Kasi alam mo eh, sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, ipinapaunawa ang mga espiritual
ng mga espiritual. Espiritual sa espiritual. Espiritual na kaisipan, so espiritual na mga salita ang ating ginagamit. Sa Pilipos nga, sabi nga ni Apostol Pablo, dito sa talatang ito, mga kapatid, makikita natin na hindi sapat. Bagamat, kaya ako nasabing hindi sapat, kasi itong mga salita ni Pablo, tingnan nyo, no? Sa Pilipos 3:10, upang makilala ko siya, at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan na ako'y matulad sa kanyang kamatayan. So, isipin nyo nung sinulat ni Pablo yan. Yung sulat na ito sa Pilipos. Kailan niya sinulat yan? Nung panahon na siya ay nakakulong sa Roma. Nadaanan natin to yung prison episode. Nabanggit ko na nung araw yan. Dito rin sa ating broadcast sa Facebook. No? Ito ay isa sa mga tinatawag na prison episode yung Pilipos. Ibig sabihin, kung natatandaan nga ninyo na nakulong si Pablo sa Roma, di ba? Ng 2 taon. Imagine ninyo, no? Sinulat niya yan. Bago siya makulong, meron na siyang isinagawang missionary journey. Ibig sabihin na missionary journey, nangaral na siya, naglakbay na nangangaral. At matapos sa maraming taong pangangaral, ilang taon din siya nangaral na ebanghelyo bago niya isulat to. No? Nanggaling na nga siya dyan sa Pilipos. Isinulat pa rin niya na upang makilala ko siya. Bakit hindi ba kilala ni Pablo ang ating Panginoong Kristo? Kilala na. Katulad natin, kilala na natin ang ating Panginoong Kristo, pero sinabi pa niya, upang makilala ko siya. Hindi dahil siya hindi pa niya kilala si Kristo, kundi ang mga salitang yan ay nagpapakita sa atin at nagtuturo sa atin na tayo man ay dapat magsumikap, na gaya ni Apostol Pablo, na habang may buhay, habang may kapasidad, tayo sa pag-aaral at sa pakikinig ng salita ng Diyos, ay patuloy natin pag-aralan ang tungkol sa Diyos. Na halukahin pa natin para higit pa nating makilala ang ating Panginoong Kristo, ang ating Panginoon Diyos. Bakit? Bakit ganyan ang nais ni Apostol Pablo na makilala? Bakit siya nagsusumikap na makilala pa niya ng higit pa ang ating Panginoong Kristo? Yung sumunod na verse dyan, sabi, upang aking makamit sa anumang paraan ang muling pagkabuhay mula sa mga patay. O hindi naman dahil hindi siya nakakasiguro sa kanyang kaligtasan. Pero bakit niya sinabi, upang makamit sa anumang paraan? Nakamit na niya, actually yun. Pero gusto pa rin niyang ipahiwatig sa atin na upang makamit sa anumang paraan. Ano lamang ba ang pinakikita dyan? Parang sinasabi lang ni Pablo rin para lalo siyang makatangan sa buhay na walang hanggan. Dahil magaganap ito sa pagkabuhay na maguli sa mga patay. Dahil upang aking makamit sa anumang paraan ng muling pagkabuhay mula sa mga patay. Sa panahon na bubuhay na ng Diyos sa mga patay, ay bibigyan na tayo ng maluwalhating katawan at buhay na walang hanggan. Bakit nasabi ni Pablo yan, mga kapatid? Ligtas na naman siya. Alam niyo kasi mga kapatid, maraming pwede mangyari sa buhay na ito. Maraming balakid, maraming hadlang, maraming pangyayaring pwedeng ikatisod natin. Kaya ang patuloy na pag-aaral tungkol sa Diyos, tungkol sa katangian ng Diyos, ay magbibigay sa atin ng proteksyon para tayo magkaroon ng tamang pananaw tungkol sa Diyos. Alam niyo, maraming maling pananaw ang tao tungkol sa Diyos. Akala nila ang Diyos ganun lang, napapagod. Akala nila busy ang Diyos. Diba? Minsan ginagawa pang biro yun na huwag mo nang iasa sa Diyos yan busy-busy na nga ang Diyos marami na nga humihingi sa Kanya ginagawa pang biro na iba yan di ba? Kailanman hindi magiging busy ang Diyos para hindi dinggin ang ating mga panalangin. Dahil sa mga katangian ng Diyos ay makikita natin yon. Dito pa sa pangatlo. Sa pangatlong sinasabi kong tatlong bagay kung bakit mahalaga ang malaman ng katangian ng Diyos, yung aking pangatlo, at maaaring meron pang iba kayo, okay lang yun. Tatlo lang yung ang inihanda ko no? At nakikita ko sa ngayon. O mahalaga malaman ang katangian ng Diyos dahil
ito ay magbubunga ng kagalakan sa atin. Alam mo, habang lumalalim ang pagkakilala mo sa Diyos, habang dinadagdagan mo ang kaalaman mo tungkol sa Diyos, magbubunga yan ng joy. Lalong magtutumibay ang ating kagalakan na kahit ano pa ang mangyari sa paligid natin, hindi tayo masyado maapektuhan. Hindi nawawala ang kagalakan. Kasi sabi sa awit 16:11, ang sabi rito, iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanang kamay ay may kasayahang magpakilanman. So sa pagtuturo ng Diyos ng kanyang mga landas, iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay. O sa pagtuturo niya ng kanyang landas, yung landas ng buhay, ay nauunawaan natin, nasisiguro natin at natadarama natin ang tunay na kagalakan. Natututunan natin na magalaki. Dahil natutunan natin ang landas ng buhay. Yun yung epekto eh. Yung ipinakita sa akin ang landas ng buhay, sa iyong harapan may kapuspusan ng kagalakan. Hindi mo mauunawaan ang kapuspusan ng kagalakan sa harapan ng Diyos kung hindi mo alam ang tungkol sa Diyos. Lalong lumalalim ang kaalaman mo tungkol sa Diyos, lalong talagang nagagalak ka. Di ba ganun ang nagiging epekto sa atin yun? Habang lumalalim ang ating pagkakilala sa Panginoon Diyos, lalo tayong napupuspos ng kagalakan. At diyan, sabi pa, sa iyong kanang kamay ay may kasayahan magpakilanman. Kasi nagtitiwala siya sa Diyos. Malalim ang kanyang pangunawa tungkol sa landas ng Diyos, tungkol sa Diyos. Sabi pa nga rito sa 4:7, ito pa kagandahan nun, na nagbibigay sa atin ng kagalakan, no, ng joy, hindi lang joy, kundi kapayapaan pa. Ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso, kaysa ng ang kanilang butil at alak ay sagana. Ang sabi sa English, you have put gladness in my heart, more than when their grain and new wine abound. Ano ibig sabihin yan? Yung kagalakan na inilalagay ng Diyos sa puso ng kanyang mga anak ay nakita nung sumulat ng awit nito na yun ay mahalaga pa. Mas nagagalak siya kaysa doon sa mga grain, ano bang grain? Pagkain, new wine abound. Yan parang naglalarawan ng luxury sa buhay, ng mga karangyaan sa buhay. So higit pa sa pagkain, higit pa sa mga karangyaan na may dudulot sa sanlibutan itong material, yung kagalakan sa puso na inilalagay ng Diyos sa taong kumikilala sa Kanya, yun ay higit pa sa makakamtan natin sa buhay na ito. Kaya nga mga kapatid, palaging nadidinig niyo sa akin, no? Na kahit ang mga Kristiyano ay naghihirap, lalo na yung mga matitibay na Kristiyano na malalim ang pagtitiwala sa Panginoon Diyos, baliwala sa kanila yung mga paghihirap. Kahit magkasakit siya, kahit maghirap siya financially, magutom siya, yung iba nga namatay na mamatay dahil sa pananampalataya. Namatay sila na may kagalakan sa kanilang puso sapagkat ang Diyos ang naglagay ng kagalakan. Pero paano sila nakarating sa ganong estado? Kasi kilala nila ang Diyos. Kilala nila kung ano-ano yung mga katangian ng Diyos. Maaring hindi technically o theologically na technical ang pagkakilala nila. Kasi hindi naman nagsipag-aral yan sa mga theological college. No, kundi nag-aral sila ng salita ng Diyos. Yun ang theology. Theology rin yan No? Ginawang technical lang yan sa mga koleyo Pero yung mga natututunan natin dito, mga theological knowledge. Kasi the study of God. At lalo na ngayon, the study of God, the attributes of God. Talagang tinatalaka yan sa mga theology sa koleyo, yung attributes of God. At tingnan nyo, yung sumunod na talata dyan, napakaganda yung sumunod dyan. Payapa akong hihiga at gayon din at matutulog, sapagkat ikaw lamang o Panginoon ang gumagawa upang mamuhay ako
sa katiwasayan. So, nangyayari lamang yan mga kapatid kapag kilala natin ang Diyos. Isipin niyo, no? Sarap ata matulog. Sarap ata matulog, di ba? Kung wala kang kabalisahan. Payapa akong hihiga at gayon din ay matutulog. Bakit? Bakit nagagawa ng isang lingkod ng Diyos na matulog ng mapayapa? Dahil ang Panginoon ang gumagawa upang mamuhay ng katiwasayan ang kanyang mga anak. So, ganun. So, sa ating pag-aaral ng attributes of God, introduction lang yan, mga kapatid. No? Pero hindi naman ibig sabihin na abutin tayo ng siyam-siyam dito. So, isa-isayin natin, attributes of God. Pumunta na tayo ron. Parang, ano lang yan, encouragement lang yun eh. Yung mga dinaanan natin, introduction. Actually, ang nakasulat sa papel na title natin dito sa aralin natin, Introduction and the aseity of God. Mamaya papaliwanag ko yan. Ibig sabihin, introduction tungkol sa gagawin nating pag-aaral sa attributes ng God at doon sa kawalang hanggan ng Diyos. So, ang mga katangian ng Diyos at po-focus tayo doon sa ang kawalang hanggan. No, hindi ko alam kasi kung paano ita-translate yung subject sa theology na tinatalakay yung aseity of God. No? Part 1. Ang alam ko lang, ang unawa ko dyan, yan ay tumutukoy sa kawalang hanggan ng ating Panginoon Diyos. Na siya ay nagsimula sa wala, mula nung walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Yun ang ibig ko sabihin. Hindi nagsimula sa wala, kundi walang hanggan ang kanyang pinagsimulan. So, sabi dyan, part 1, the aseity of God. Aseity. No? Pwede rin aseity, aseity. Tinignan ko yung pronunciation yan eh. No? Ni-YouTube ko pa yan. Dahil bihirang gamitin yung salitang yan eh. Bakit bihirang gamitin yung salitang yan? Kasi hindi naman na-apply sa tao yan eh. Yung salitang aseity. Ang Diyos lang ang may aseity. Ano ba ibig sabihin ng aseity mga kapatid? Isa yan sa pangunahing katangian ng Diyos kapag pinag-aaralan ang attributes of God. Number 1 yan sa line-up eh, palagi. Sa aking pananaliksik, no? At least, nakita ko na, abay, palaging yun ang number 1 ah. Yung the aseity of God. Ano ba ibig sabihin yan mga kapatid? Ito ang ibig sabihin yan. At bakit ko sinabing kawalang hanggan? Kasi hindi ko siya makuha sa Tagalog eh. O paano ko i-define eh, no? Sa ilang salita lang eh. O paano ko i-present sa isang salita lang eh. So, ang definition ng aseity ayon sa Merriam-Webster Dictionary, sa Tagalog, yung nasa taas, sa English, yung nasa baba, na tinagalog ko sa tulong ni Google. Pag sinabing aseity, mga kapatid, yan yung kalidad o estado. Yan yung quality or state of being. Estado, kalagayan na nagmula sa sarili. Ano siya? Self-derived or self-originated. Ibig sabihin, wala siyang pinanggalingan. Pag sinabing aseity. Particular ang ganap na pagiging sapat sa sarili. The absolute self-sufficiency. Pag self-sufficiency, ibig sabihin, wala siyang kailangan na manggagaling sa labas niya. Di ba? Manggagaling sa iba. Self-sufficiency siya. Meron siyang kalayaan o independence. Independiente siya. Wala siyang sinasandalan. At meron siyang autonomiya ng Diyos. O Diyos kasi tinto ko dyan eh. Sa definition eh. Pag sinabing aseity, autonomy of God. Sa Diyos lang yan eh. Kaya bihira natin ma-encounter yung salitang yan eh. Ako ngayon, sa totoo lang eh, ngayon ko lang na-encounter yan nung nagsisearch ako tungkol sa attributes of God eh. So, ganun pala ibig sabihin ng aseity. Na ang Diyos ay hindi nangangailangan ng kaagapay. Alam natin yan, di ba? Hindi siya nangangailangan ng kaagapay, hindi niya kailangan ng katulong, hindi niya kailangan ng kasama upang siya ay maging kontento, maligaya, mabuhay, o manatiling umiiral. Hindi niya kailangan lahat yan. Di ba? Sapagkat siya meron siyang self-sufficiency. Meron siyang autonomy. Pag sinabing autonomy, di ba, yan yung parang, yung, kumbaga sa lugar, pag sinabing
autonomous region of Muslim Mindanao. Dapat meron silang sariling gobyerno. Di ba? Sariling gobyerno, pero sa setup ng Pilipinas, may ano pa rin, may say pa rin yung central government, yung national government. Pero iba yung setting nila. Meron silang autonomiya. Di ba? Ang Diyos may total autonomy ang Diyos. Walang pwedeng manghimasok sa Kanya. Kung sinasabi man ng Biblia, mga kapatid, na yung mga lingkod ng Diyos ay naglilingkod sa Kanya, at tayo pinayuan ng Diyos na maglingkod sa Kanya, alam nyo, naipaliwanag ko na rin noon yan, kailan lang, na yung paglilingkod natin sa Diyos ay hindi gaya ng paglilingkod natin na kung tayo'y employee doon sa mga amo natin. Parang ito yan yung pinapaliwanag ni Apostol Pablo nung siya nangangaral sa Atenas sa Gawa 17:24. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya na Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao, ni hindi rin siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na parabang meron siyang kailangan. Yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng bagay na ito. So, ang paglilingkod natin sa Diyos, hindi yung pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng tao na para bang meron siyang kailangan. Kaya, di ba, sa paliwanag ko nung araw, at yan ang pinakikita ng banal na kasulatan. Kaya nais ng Diyos na maglingkod tayo sa Kanya dahil mahal tayo ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, nais ng Diyos, doon tayo maglingkod tayo sa Kanya para mapabuti tayo. So para kaninong kabutihan yung paglilingkod natin sa Diyos? Kung nagsisakripisyo man tayo para sa Diyos, kung ang mga mananampalataya man nangamatay alang-alang sa Diyos, naghirap, napighati, nang dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos, sa ikabubuti ba ng Diyos yun? Hindi. Yun ay para sa ikabubuti natin mismo, para tayo makabahagi ng kanyang kabanalan. Sapagkat hindi naman kailangan ng Diyos yung paglilingkod natin. Kaya nga merong aseity of God. Ika nga meron siyang self-sufficiency. Kaya niyang tumayo mag-isa at talagang tumatayo siya mag-isa. Hindi niya kailangan ng tulong natin. Tayo ang may kailangan ng tulong niya. Nabubuhay siya ng hindi dahil sa atin, kundi tayo naman ang nabubuhay ng dahil sa Kanya. Sabi nga dyan sa talata, yamang siyang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga. Sa tao yan, pero sa Diyos hindi. So yan ang ibig sabihin ng the aseity of God. Yan ang unang katangian ng Diyos. Ano pa sabi? Sapagkat sa Kanya tayo'y nabubuhay at kumikilos at nasa Kanya ang ating pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, sapagkat tayo rin ay Kanyang supling. So yan ang isa sa konsepto ng the aseity of God. At ang isa pang konsepto, mga kapatid, the aseity of God ay nagtuturo sa atin na wala ngang lumikha sa Diyos. Ito, pinatitindi pa ng mga talata ng Biblia kung gaano katikas yung pagiging aseity of God. Sabi sa Awit 90 verse 2, bago nilikha ang mga bundok at bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Yan talaga ika nga kumbaga sa diyan nga nasisira yung diyan yun, hindi naman nasisira. Yan ang dulo o umpisa sa dulo ng tinatawag ng cause and effect. Alam mo yung cause and effect? Bawat bagay, sa science kasi, bawat bagay may dahilan kung bakit nag-exist yan. Diba? Bakit nagkaroon ng baso? Sino gumawa ng baso? Ano mga materyales na ginawa? Diba? Bahay. Sino nagtayo ng bahay? Yung tao. Pero pag inugat mo, ano mga materyales ginamit? Pati yung tao, saan ba nanggaling yan? So may source, merong cause, may epekto. Ang Diyos, mga kapatid, siya ang cause ng lahat.
Siya ang dahilan. Ibig sabihin ng cause, dahilan. Siya ang dahilan ng lahat. Pero sa likod ng Diyos, kung bakit nagkaroon ng Diyos, walang hanggan yan, mga kapatid. Wala. Dahil ang Diyos ay mula sa walang hanggan. Hanggang sa walang hanggan. Kaya sinabi ko, yung ang Diyos, mga kapatid, siya yung ending. Ending sa simula. Yung tinatawag na cause and effect. Totoo yun eh. Science yun, mga kapatid. Cause and effect. Sa bawat bagay na nangyayari, may naging dahilan. May naging umpisa yun eh. May naging umpisa. Diba? Yun yung epekto nung nakaraan. Yun yung tinatawag na cause and effect. Pero, sabi ko nga, ang dulo nun sa simula, ang dulo ng simula ang Diyos. Sapagkat sa likod ng Diyos, kung bakit nagkaroon ng Diyos, kung paano nagkaroon ng Diyos, wala. Dahil siya ay nanggaling sa walang hanggan. Kaya, yung pinakapasimula ng Biblia, sabi sa Genesis, nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Alam niyo, lumikha ang Diyos. Hindi dahil obligasyon ng Diyos ang lumikha. Lumikha ang Diyos na hindi dahil nalulungkot siya, kaya siya lumikha. Lumikha ang Diyos na hindi dahil na kailangan niyang lumikha. Mula nung walang hanggan alam niyo, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So, nung unang panahon pa raw yan. Yung panahon na yan, parang infinite yan, mga kapatid. Di natin alam kung kailan yan Alam natin, yung paglalang ng Diyos, 7 days. Pero, paano yung bago yan? Bago maganap ang Genesis 1:1, nasa ng Diyos? Di ba? Nandun siya sa walang hanggan. Mahirap parukin. Bagamat mahirap parukin, mga kapatid, talagang, alam nyo, hindi natin matututunan ng 100% ang mga attributes ng Diyos. Pero ang banal na kasulatan, ipinahintulot ng Diyos ang mga bagay na kailangan nating malaman tungkol sa Kanya. Bagamat hindi lahat mauunawaan natin, pero marami tayong mauunawaan. Marami tayong mauunawaan tungkol sa attributes ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang mga pahayag mula sa Kanyang salita. Tulad ngayon, di ba? Nakita natin mula nung walang hanggan. So yun. Hindi lumikha ang Diyos dahil nalulungkot siya, kailangan niya ng kasama. Di ba? Hindi lumikha ang Diyos dahil kailangan niya ng alalay. Hindi niya nilikha ang tao at ang lahat ng mga bagay dahil meron siyang pangangailangan. Bakit siya lumikha? Lumikha ang Diyos dahil gusto niya lumikha. Yan yung tinatawag sa English ng sovereign will. Yung kataas-taas ang kalooban niya. Yun ang kalooban niya Lumikha siya Sovereign will ng Panginoon yan. Sovereign. Alam ko, sovereign, yung kataas-taasan. Yun ang gusto niya Gusto lang niya Di ba? At tanggapin natin ganun. Hindi natin pwedeng sabihin kaya lumikha ang Diyos dahil nalulungkot siya. Dahil gusto niya makakasama tayo. Pwede siguro na. Gusto niya makasama tayo. Yun ang naging purpose niya. Pero hindi niya tayo kailangan para lumigaya. Hindi tayo kailangan ng Diyos para maging masaya siya. Yun ang ibig ko sabihin doon. Tama naman din na somehow, no? In some sense, ika nga, na kaya tayo nilikha ng Diyos. Dahil nais niya magkaroon tayo ng fellowship sa Kanya. Kaya nirecover tayo. Pero hindi dahil kailangan niya yun. Yun lang gusto niya. Yun lang yun, mga kapatid. Kasi kahit wala tayo, iiral siya, magiging maligaya siya. Sapagkat ang Diyos ay Diyos pa. Ang Diyos na, bago pa lang nilalang. Bago pa lang itinatag ang pundasyon ng buong sanlibutan. Diyos na siya. Ano pa? Tungkol sa aseity of God. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Yung self-sufficient kasi Hindi niya kailangan ng development. Hindi siya nagbabago. Ang tao nagbabago 10 minutes before, nagbago na tayo Anong oras na ba, di ba? 10 minutes, 10 minuto na nakakalipas, halimbawa kanina. Nagbago ka na, kapatid. Nagbago na agad tayo. Kasi bawat minuto ng buhay natin may changes. Di ba? Scientifically, logically, meron.
Lalo na pag mahabang panahon, nagbabago tayo. Yung itsura lang natin, nagbabago. Mga desisyon natin sa buhay, nagbabago. Pero ang Diyos ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, before the foundation of the world, ganun din siya ngayon. Tingnan nyo, Malakias 3:6. Sapagkat akong Panginoon ay hindi nagbabago, kaya't kayo mga anak ni Jacob ay hindi napapahamak. Hindi nagbabago ang Diyos. Ano ba sabi sa James 1:17? Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas at nanggaling sa Ama ng mga ilaw na sa Kanya ay walang pag-iiba o anino man ang pagbabago. So ang Diyos ay Diyos magpakailanman. Mula nung unang panahon na panahong walang panahon. Mula nung unang panahon na hindi pa na-invento ang panahon, na hindi pa na-invento ang time, na wala pang sukatan ng time, nandun na ang Diyos. Diyos na siya. Ang lahat ng mga katangian ng Diyos, hindi nagbabago. Ang kanyang pag-ibig, hindi nagbabago. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi nagbabago. Ang kanyang karunungan ay hindi nagbabago. Ang kanyang mga pangako ay hindi nagbabago. Walang hanggan. Walang pagbabago. Hindi ba mainam na malaman mo? Malaman natin, na matiyak natin, masiguro natin na matatag na ang Diyos ay hindi nagbabago. Na higit tayong magtitiwala sa Kanya. Hindi siya nagbabago. Walang pag-iiba o anino man. Kahit gatiting, anino man ang pagbabago. Hindi nagbabago ang Diyos. Kaya po pwede natin siyang pagtiwalaan ng ating buhay. So yun mga kapatid. At ang isa pa mga kapatid, yung the aseity of God. Yung pagiging self-reliance niya, self-sufficient niya sa kanyang sarili. Self-contained ang Diyos. Walang outside force na na makaka-impluensya sa niya. Gagawin niya kung ano ang naisin niya. Kung ano ang dineklara niya, gagawin niya. Tinitiyak sa atin ng kawalang hanggan ng Diyos na ang kanyang autonomiya ay ganap na ganap. Walang nakaka-influence sa kanya. Sabi nito sa Isaiah 46:9, iyong alalahanin ng mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba, ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon na mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang layunin ko ay may tatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. So kung ano yung kanyang pleasure, kung anong kanyang kaligayahan, gagawin niya. At alam niyo, ang kaligayahan ng Diyos, di ba? Sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, ang kaligayahan ng Diyos, yung maligtas tayo. Kaya makakaasa tayo, mga kapatid. Matutupad yan, sapagkat siya mismo nagsasabi, ang layunin ko ay may tatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Bagamat yan, mga kapatid, propesya yan, karuktong na propesya yan, tungkol sa pagsusugo ng Diyos kay Cyrus the Great. Pero nakukuha natin yan, kung anong gusto ng Diyos, gagawin niya. Kapag sinabi niya, mangyayari. At alam natin, maraming pangako ang Diyos sa atin. At ganap tayong makapangahawak sa mga pangako ng Diyos. At sa huling bahagi, mga kapatid, sa mga katangian na yan ng Diyos Ama. Diyos Ama yung kanina pa nating binabasa. Ang Panginoong Hesus ay kabahagi din ng aseity of God. Meron din siyang kanyang katangian. Sapagkat si Kristo ay Diyos din, bagamat hindi siya yung Ama. Siya ay anak ng Diyos, pero nasa kalagayan Diyos din siya. At kasama din siya ng Diyos ever since. At sabi rito sa Colosas, siya, si Jesus na tinutukoy rito, ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Hindi ibig sabihin nilalang si Kristo dyan. Diyan nagkakamali iba rin. Si Kristo daw, created being daw. Hindi. Panganay lang siya ng lahat ng mga nilalang. Firstborn of all creation. Hindi naman sinabing created siya. O tingnan natin, anong katunayan? Yung karuktong lang yan. Sapagkat sa pamamagitan niya, isipin niyo, kung panganay siya, bakit sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ni Jesus,
Panganay siya, kung nilalang siya, hindi ganyan yan. Dahil sa pamamagitan niya, ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Ibig sabihin, dahil kay Kristo, kaya may langit at lupa. Ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita. Sa pamamagitan ni Kristo yan. Sa pamamagitan din ni Kristo, maging mga trono, mga pagkapanginoon. Maging mga pinuno at mga may kapangyarihan. Lahat ng mga bagay na nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Nakita niyo, no? Sa pamamagitan ni Kristo ay nilikha. Sabi doon sa English, no? For by Him all things were created. O, hindi siya kasama doon sa, sa creation. Dahil by Him, all things were created. Hindi siya creation. Siya kasama. Kaya ang tawag kay Kristo, co-creator ng Ama. For by Him all things were created, both in heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. Through Him. Through Him. So, hindi siya kasama sa nilikha. So, nakita niyo, no, yung aseity ng Diyos nandun din kay Kristo. Sapagat siya'y larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ano pa sabi sumunod na talata dyan? Siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay at lahat ng mga bagay ay nahawakang sama-sama sa Kanya. Kung nilikha siya, paano mangyayari yan? Sapagat siya'y Diyos na makapangyarihan din. Kung ano meron yung Ama, meron din siya. Kung ang Ama galing sa walang hanggan, si Kristo ay galing sa walang hanggan din. Kaya mali yung aral na si Kristo ay nag-exist lang nung isinilang siya ni Maria. Nasabi nila nung hindi pa raw sinisilang ni Maria, si Jesus wala pa raw sa langit si Kristo. Maling-maling aral yun. Si Kristo nandun na bago pa nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sapagat ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Sa uling talata natin babasahin dito sa Mikas, sabi, ngunit ikaw, Bethlehem, prophecy ito tungkol kay Christ. At dito makikita natin ang aseity ng Panginoong Jesucristo. Ngunit ikaw, Bethlehem, na Ephrata, na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Huda, mula sa iyo ay lalabas para sa Kanya o para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel. Si Kristo tinutukoy yan. Na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan, from the days of eternity. So nakita niyo, no? Yan ang ating Ama, yan ang ating Panginoong Jesucristo. Yung talat lang yan ang ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi kong yan ang ating Ama, ibig sabihin, ang ating Ama ay meron tinatawag na aseity. Ibig sabihin walang pinagmulan, self-sufficient, makapangyarihan, no? Na hindi nagbabago. Yun po mga kapatid. So lahat ng bagay, mga kapatid, ay may pinagmulan. Ang universe may pinagmulan, pero ang Diyos walang pinagmulan. Dahil sa kawalang hanggan ng Diyos, walang hanggan, kaya tinitle ko. Hindi ko may title yung yung aseity, no? Dahil baka hindi lang maintindihan. Ako nga, hindi ko naiintindihan nung una yan, no? So, tinitle ko yung kawalang hanggan. Dahil yun na nakita ko, yung kawalang hanggan ng Diyos. Maraming konsepto na nakapaloob doon. Natalakay nga natin ang iba. So, dahil sa kawalang hanggan ng Diyos, ano ngayon? Maaasahan natin siya. Bilang isang independyente, wala siyang sinasandalan. Ibig sabihin, kaya niya, hindi siya nagbabago, no? Kaya niya maghatid, magbigay ng proteksyon sa atin, at panatilihin ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Itatayo tayo at itinatayo tayo ng ating Panginoon Diyos. Kung nauunawaan natin ang mga biblikal na doktrina na yan tungkol sa aseity ng Diyos o yung kawalang hanggan ng Diyos,
Yung pagiging independent ng Diyos, pagiging autonomous ng Diyos sa kanyang sarili lang, na wala siyang inaasahang iba, kundi siya lamang, sapagkat sa kanyang galing ang lahat. Kapag malalim ang ating pagkakilala sa kalagayan na yan ng Diyos, lalong titibay, di ba? Lalo tayong aasa sa ating Panginoon Diyos, lalo tayong lalakas ang loob, lalakas ang ating pananampalataya. Hanggang dyan mga kapatid, maraming salamat. Naway nakinabang tayo sa ating ginawang pag-aaral. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Tayo po'y muling manalangin.